day everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na wala na pong pagkakataon kapag ang isang tao namatay na po. Kaya habang buhay pa po tayo at nandito sa ibabaw ng mundo, ay tayo po ay manampalataya, maniwala, at manalig kay Jesus sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad sa ating ugat ng ating kasalanan. At magsisi po tayo ng buong puso sa ating mga pagkakamali. Kung pamilya po kayo sa isang parable ni Jesus tungkol sa isang mayaman at si Lazaro, mababasa po ito natin sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazaro. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa misa ng mayaman. Nilalapitan siya pero ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Napansin niyo po na hindi talaga nahabag ang mayaman, na hindi siya naawa ni kahit konting awa, konting pagkain, konting pagmamalasakit ay hindi niya ginawa kay Lazaro. Mabuti pa po yung hayop, yung aso, ay nilalapitan si Lazaro para damayan, para dilaan ang kanyang mga galis. Sa verse 22 po, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Napansin niyo po ang pagkaiba doon. Nung namatay si Lazaro, ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Tapos yung mayaman, nung namatay, ay inilibing. Verse 23, At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. Ayan po, yung habang nasa Hades, si mayaman, ay nakita niya po, natanaw niya po si Lazaro na kasama niya si Abraham. Sa verse 24, kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Ngayon po, nung nasa kabilang buhay na po ang dalawa, ngayon naman ang mayaman ang naghihirap sa sobrang init ng apoy. Tapos si Lazaro naman ay nasa piling ni Abraham. Tapos, sa verse 25, pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazaro ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Ayan po. Ito po yung binabasa natin, ay ito po yung halimbawa ng buhay sa kabilang buhay. Ito po yung dalawa, no? Yung buhay nila sa mundo, nung nandito sa mundo pa yung mayaman, si Lazaro, napansin niyo po ang mayaman ay kumakain araw-araw na masarap. Tapos, nagdadamit siya ng mamahalin. Di ba po? Si Lazaro naman po ay pulubi na po puno ng galis. Kung iyan tulad sa buhay natin ngayon, halimbawa kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon, kung halimbawa kayo po ay nahihirapan, at kayo naman ay nanampalataya sa Diyos, at magtiwala, at humingi ng tawad sa Kanya, ay pagdating po sa kabilang buhay, matutulad po tayo kay Lazaro. Pero kapag tayo naman po ay hindi naniwala kay Jesus, hindi nanampalataya, at hindi nahabag sa kapwa, hindi natin naisip na tumulong sa kapwa, na nakikita nating nahirapan, ay tayo po ay matulad sa mayaman, na magdudusa sa apoy. Sa verse 26, isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin
sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga naririyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Napansin niyo po sa sa Hades at saka doon po sa Paraiso ay may bangin po sa gitna. Hindi po pwedeng pumunta ang mga nasa Paraiso na gustong pumunta doon sa Hades, hindi po pwede. At yung mga nasa Hades din po ay hindi rin po pwedeng pumunta sa Paraiso. Kaya po, yan po ang napakalinaw na talagang wala na pong choice, wala na pong pag-asa pag tayo ay nasa kabilang buhay na. Then, sa verse 27, sinabi pa ng mayaman, "Kung ganun, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinusulat ni Moises at sa mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham, pero kung may patay na mabubuhay at pumunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at mga propeta, ay hindi rin sila maniniwala kahit may patay na muling nabuhay at mangaral sa kanila. Di ba po? Napakalinaw po, sinabi ni Abraham, nandoon ang mga kasulatan na ginawa ni Moises, ng mga propeta. Nandun yung mga instruction kung ano po ang dapat gawin, kung ano po ang dapat sundin. Pero kapag hindi po nakinig, ang mga kapatid ng mayaman na 5 ay matutulad po sa mayaman ang kanyang mga kapatid. Ganon din po sa ating mga buhay ngayon. May Bible po tayo, may instruction dyan kung anong dapat natin gawin, kung anong dapat natin sundin. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa atin magbigay ng instruction, ng pag-aalala, ng always remind us kung anong dapat natin gawin, kung anong dapat natin sundin habang buhay pa tayo. Ay makinig po tayo, maniwala tayo sa Bible, sa mga nakasulat, dahil po ay totoo yan. Kaya po, nasa ating mga sarili na, tayo na yung magdidesisyon kung ano po ba talaga ang nais natin. Ang sumunod sa Diyos, maniwala, magtiwala, or tumulad sa mayaman na hindi makikinig, hindi paniniwalaan. Kaya po, hindi nagkulang ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung ano man ang kahinatnan natin, sarili natin ang may pagkukulang. Kaya po, seryosohin po natin o pagtanggap natin sa Panginoon. Dahil napakalinaw po namang halimbawa. Hindi po nagbibiro. Alam din po natin na lahat tayo mawawala dito sa mundo. Kaya, choice wisely sa ating mga buhay. Yun lang po at see you in the next video po. Mayroon pa po karugtong. Thank you.